Isang masarap at masaya na namang food trip na kung saan ay titikman natin ang ilan sa mga pinakasikat na pagkain sa kani-kanilang lugar. At ang unang stop nga natin ay dito sa lugar ng Tanza, Cavite, na kung saan ay matatagpuan natin ang mahigit 51 years nang nagtitinda ng pansit luglog. Isang kilalang pansit na halos katulad ng pansit palabok na pwede kang pumili kung mataba or payat na noodles, Payat na pansit. nilalagyan ng sarsa, chicharon at bawang. At ang isa nga sa makapagpapatunay ng kanilang katagalan ay itong kanilang legendary sandok na unang ginamit pa nila way back 1975. Meron po ba kayong ano dyan? Patunay na talagang napakatagal na po na itong pansit luglugan? Eto. Yung sandok. 50 years in service. Okay. Senado na to. Oh. Nauna na nagretiro sa inyo na. At next stop natin ay itong Mang Mike Valenciana since 1989, isang sikat na pagkain na mula sa General Trias, Cavite, na noon ay niluluto lang pag may okasyon, kadalasan pag piyesta, pero ngayon ay araw-araw mo na pwedeng matikman ang masarap na Valenciana rice. Halos lahat ng karamihan Magugustuhan. ma-appreciate yung lasa. So merong iba't ibang bayan na dumadayo ng gentry para kumain ng Mang Mike's Valenciana. Na pwede mo ang itoppings ang iba't ibang klaseng mga ulam, kagaya nga nitong bestseller nila na tapa, binagaongan at marami pang iba. So yun mga ka-food trip, nandito tayo ngayon sa Mang Mike Valenciana. Isang sikat na pagkain dito sa General Trias, Cavite. At guys, since 1989 pa to, alamin pa natin ang kwento. Tara, punta tayo dito. Pasok tayo. At para naman sa ating huling food trip ay itong sikat at dinudumog na Mami ni Bay na simula pagbukas hanggang magsara ay blockbuster ang pila na kahit mag-isa lang siya ay hindi ka maiinip dahil sa bilis ng kanyang galawan. Kailangan kasi mabilisan talaga yung galaw ni Bay dito kasi ang daming tao. Ayan, nakapila lahat na nakatayo. Wala pang order yan. Habang ginagawa ang masarap na mami na may mainit na sabaw, taba, laman, itlog at bubuhusan mo ng hot sauce at bawang. Maming gala ni Bay. Ayan, oh. Grabe, may hot sauce. Kaya samahan nyo ko sa isa na namang food trip na kung saan nga may masarap ay dapat pinupuntahan. So yung mga ka-food trip, nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamatagal na pansit luglog dito sa Cavite. At ito nga ang patunay, hawak ko ang sandok nila na napudpud na kakahalo dahil 51 years na silang nagsiserve ng pansit luglog dito. At ayan guys, nasa likod natin. Interviewin natin si Ma'am, yung may-ari nitong pansit luglog. Balita ko, nasa 89 years old na si Ma'am. At ito yung pansit luglog guys. Tara, punta tayo doon. Interviewin natin si Ma'am. Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan natin? Ang pangalan ko ay Oni Velasco. Oni Velasco. Kayo po yung may-ari nitong ano po, pansit. Ano pong pangalan ng ano niyo po, pansit luglog? Luglugan 1975. Ayun. Since 1975 pa po pala to. Oo. Natagal na. Simula po na kayo na po yung nagtitinda dati. Ano na po siya, magpi-51 years na. Tama po? 51 na po. Sa October Ayun. 51. Naitanong ko lang po, magkano po yung pansit luglog natin dito? Ngayon ay 30. 30 pesos yung isang ganito po. Oo. Ayan. So guys, ganito yung order natin. Ayan. Tapos, naitanong ko lang, meron dalawang pagpipilian na noodles po, no? Oo, isang mataba, isang payat. Ay, ganun po. Ano pong mabenta dun sa dalawa? Pareho naman. Halos parehas naman po, no? Pero saan mas ano po, yung para sa inyo po, Nay, kung ikaw po ang papipiliin, mataba po o payat? Payat. Mas maganda po ang payat. So, mamaya try natin. Hindi, try naman natin yung dalawa. Naitanong ko lang, isa po ba kayo sa pinakamatagal na nagtitinda ng pansit luglog dito? Oo, noong pangalawa kami. Pangalawa po, sa pinakamatagal. Una si Johnny. Bago Ja- kami tumayo. Yun po, yung nandun po sa may kanto po ng ano. Ilang years na po kaya yung si Mang Johnny? Ewan lang, gawa nanay pa noon eh. Nanay pa niya. Oo. Ma'am, ilang taon na po kayo ngayon? Sa isang buwan, 89. 89 na. Grabe nang malakas pa kayo, mother. Eh, mahina na tuhod. Mahina ng tuhod, opo. Pero kayo pa rin po ang nagtitinda dito, no? Oo. Nay, may tanong ako, Nay. Bakit po ba siya tinawag na pansit luglog? Ay, iniluluglog doon sa tubig na mainit. Opo, tapos Bago mo ilagay sa dahon, inyaano sa tubig na natubo. doon po nagmula yung luglog talaga.
Tapos Nay, bakit po kaya madaling araw kayo nagtitinda hanggang umaga? Wala sa hapon. Natutulog kami sa hapon, gawa madaling araw, nagluluto na kami. Yun na po ang mga nakasanayan talaga ng dito, no? Sa hapon, wala talaga. So guys, pag pumunta kayo dito sa Pansit Luglog, mostly, madaling araw talaga eh. Anong oras po kayo nag-open ay? 5 a.m. hanggang 11. 11. Araw-araw po yan. Kayo lang po yata yung nagbubukas ng Monday, no? Oo. Sa iba po kasi sarado, ayan. Sa inyo na magkano po yung 30 pesos lang? Parang isa po kayo sa pinakamura dito, no? Meron po ba kayong dyan? Patunay na talagang napakatagal na po na itong pansit luglugan? Eto. Yung sandok. 50 years in service. 50 years na, no? Pwede na natin, ma'am, i-display to sa may Oo. museum. Kinukuha na nga yan ng CBSQ. Kinukuha na po ito. Hinihingi sa aking apo, gawa doon nag-aaral ng aking apo. Ilalagay po sa museum nila. Oo. Ayun. Ano po ba yung naputol na po? Hindi, naubos na sa kahalo. Ganito po talaga yung niya. Okay. Ginagamit pa rin po ngayon. Hindi na po. Ayun. Oo. Pensionado na to. Okay. Nauna na nagretiro sa inyo, Nay. Kahit tanong ko lang, last na lang, saan po ba kayo matatagpuan, Nay? Ano pong address nitong, niyo po, Luglugan? Dati to, Bagong Bayan, ngayon San Pedro Street, Tanza, Cavite. San Pedro Street po, Dati. dati. Salamat po, Nay. Thank you po. Order Thank you na po rin. ako. Ayan. So yung mga ka-food trip, bago tayo magtikipan, syempre kasama pa rin natin ang Okyo Optical sa mga naghahanap ng quality and affordable na eyeglasses, guys. Meron tayong 3 branch sa Carriedo, isa sa Imus, Cavite, second floor ng Lotus Mall, at meron tayo sa BF Home South Park, Parañaque, guys. Quality and affordable na eyeglasses, i-Okyo Optical mo na yan. At syempre, bago tayo magtikipan, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Yan, click nyo lang po yung subscribe button. And then sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba. Isa-shoutout natin yan isa-isa. So titikman na natin, guys, ang isa sa pinakasikat na pansit dito sa Cavite. So kadalasan dito lang siya sa Poblacion, Tanza, Cavite. Madaling araw sila kadalasan nag-i-start hanggang umaga paubos na yan. Kadalasan, guys, mga ganyan lang yung mga tinda. Parang old school na, talagang makaluma na. And then yung mga nagtitinda, syempre, mga na rin, sila rin yung mga dati pa nagtitinda. So ito, guys, isa sa pinakamatagal dito na nagtitinda ng pansit luglog, and then everyday sila bukas, guys. Pwede kayong dumayo dito, 5 a.m. open na sila. Ito, tikman natin, guys. So yung pansit luglog is para sa akin na parang palabok siya na less ang mga ingredients. 30 pesos lang, isa din to sa pinakamura yung pinuntahan natin. Wala kasing nakalagay na pangalan eh. So yung pinaka-name ng store nila dito sa Cavite, Luglugan since 1975. Siguro hindi na naman nila kailangan lagyan kasi yung mga taga dito talaga kilala at dinadayo na sila, mga nakamotor pumunta dito. Tikman natin yan, guys. Ayan. So dalawang klase ito. Ito yung payat na pansit. Parang palabok din talaga. Pero ang pansin ko dito, sa luglog, mas saucy siya. And then, yun nga, parang ang laman lang nito is chicharon and bawang lang. Ayan. Halos talaga siya, wala siyang laman ng mga pansit palabok is maraming ingredients. So ito, napakasimple. Ayan. Pantawid talaga to sa mga almusalan niya. 30 pesos lang. Tapos nakalagay sa dahon ng saging pag binili mo dito. Tikman na lang. Isa pa sa lasa niya, guys. Ang lasa niya is garlic, and then yung sauce niya is mas matapang yung sa sa palabok. So pero ito saucy talaga siya. Yan, nilagyan na natin ng kalamansi kanina to. So guys, ito naman yung isang isang pagpipilian nyo, yung mataba naman na pansit. So ayan, makikita nyo. Ito naman yung parang pang lomi na to, yung mga ganito, makapal talaga yung noodles, no? Try natin. Feeling ko lang mas mabigat sa tiyan tong matataba na to kasi sobrang kapal ng noodles niya. Pero pagdating sa lasa, parang feeling ko mas nanonood dun sa dun sa payat. Kasi ito parang manipis, hindi na kumakapit sa kanya yung mga sauce na yan. Mas gusto ko yung
Yung maninipis. Kagaya nga ng sabi ni nanay, sa mismo may-ari, pinapili ko, mataba o manipis. So, kanya-kanyang panlasa yan. So, ito talaga yung mas nagustuhan ko, yung manipis nila. Since 1975, luglugan dito sa Tanza. Ayan. Hop. So yun mga ka-food trip, good morning at nandito nga tayo ngayon sa General Trias Public Market at dadayuhin natin yung Mang Mike's Valenciana. So yung pwesto nila ay nandito sa loob ng palengke. Pag tanong-tanong nyo lang, kilala rin naman yan dito, pero dito yung banda yan. So may mga parking naman dyan and then pagpasok nyo, nandun sila sa may bandang dulo. Hi sir, magandang umaga po. Ano pong name natin sir? Yes, good morning. Ako si Maverick Remoticado. Yan. Sir, kaano-ano nyo po si Mang Mike? Ako yung pangalawang apo ni Mang Mike. Pangalawang apo. So, kamag-anak din po pala kayo. Nagluluto rin po kayo dito? Yes, nagluluto rin ako. Yeah. Sir, konting history lang and paliwanag lang. Ano po ba ang Valenciana? Ang Valenciana is adapted food natin sa Spanish. So, since ang Spanish dish is medyo iba yung ingredients, so nagkaroon siya ng twist kung ano yung available na ingredients dito sa Pilipinas. So, inadapt natin. Pero yung paraan ng pagluluto is almost same sa Spanish dish na tawagin natin is paella. Paella po kasi is seafood tama no? Yes, may iba't ibang klase ng paella. May yung paella negra, merong Opo. paella ang naman is rabbit. So depende pa rin sa lugar sa Spanish kung ano yung So, pagdating dito sir sa Pilipinas, Pagdating sa Pilipinas, Valenciana na ang tawag. yes, yung available na kasi natin is chicken and pork. Chicken. Plus, yung pangmulay is achuete, which is local natin nakukuha. Then sa Spain is ang gamit is yung Luya. Hindi, ang gamit nila is yung saffron. Saffron. So yun yung medyo hawig din yung pagdating sa itsura is hawig. Opo. Pagdating sa kulay. So nagkakaiba lang din sa mga ingredients. So, ano yan sir, iba't ibang klaseng kanin o isang kanin lang yung isang So, bigas lang yung ginagamit? Dito sa General Trias specific, combination siya ng kanin at plain na bigas at saka malagkit. Ganun po. Okay, sir. Sir, tanong ko lang itong Mang Mike's kasi na Valenciana, kung saan natin nakikita dito sa Gentry, no? Yes. Gano'n na ba katagal to, sir? So, nag-start ang Mang Mike na nagkaroon talaga ng tindahan is 1989. Pero prior to that is talagang nagluluto na ng mga iba't ibang pagkain ang pamilya. Balita ako, sir, kasi ang Valenciana noon, tuwing okasyon lang, kunyari may piyesta, may Pasko o kaya may malalaking okasyon, doon lang siya talaga niluluto, no? Yes, kung titignan natin yung ingredients ng Valenciana, medyo marami. Opo. So, noong araw, since hindi masyadong kaya siya na lutuin ng ordinaryong pamilya, so Opo. makikita lang yung Valenciana pag may mga special occasions. Ayun yan, no? Sir, tanong ko lang, di ba ang Valenciana nyo, dapat pork and chicken lang. Dito, pwedeng i-toppings kahit anong ulam, no? Yes, doon nag-click yung Mang Mike. Doon sila talaga nakilala. Yes, doon nakilala. So, iba't ibang toppings pwede. Ang bait pala ni Mang Mike, Yes. no? Kahit ano pwede mong ilagay. Ano po yung bestseller na toppings laging in-order dito? So, ngayon, ang bestseller namin is tapa and pinagoongan. Siyempre, hindi mawawala yung original toppings na chicken and pork. Sir. Sir, mga customer niyo, sir, taga saan? And anong klase ba yung mga kumakain dito? May mga lasing ba? O, ano? Kasi 24 hours kayo, di ba, sir? Yes, 24 hours. So, ang mga customers namin, hindi lang purong taga-Gentry. Kaya yung Valenciana namin medyo hindi naman binago, pero ibinagay namin sa panlasa na halos lahat ng karamihan Magugustuhan. ma-appreciate yung lasa. So, merong iba't ibang bayan na dumadayo ng Gentry para kumain ng Mang Mike's Valenciana. Ayun, sir. Sir, tanong ko na lang, saan po ba matatagpuan itong main branch? Alam ko marami na to Yes. Main branch and anong oras kayo nag-ooperate dito? So, dito sa main branch namin is dito sa General Trias Public Market. So, pwede na ditong bumili ng 4 a.m. up to 6 p.m. Then, sa ibang branch namin, merong Pinagtipunan branch, San Juan branch, Tejero branch, then Pascam branch. So, yun is 24 hours. Yun ang mga 24 hours. Yes. Itong palengke, hindi pala 24 Yes. hours. Before, lang yung 24 hours. Okay, sir. Sir, salamat po at ordering ko na po. Patoppings na lang din ako ng dalawang bestseller para matikman na namin yung Valenciana. Tsaka yung pinaka-classic, sir, orderin din Yes, namin. thank Yung balita ko, may platter, sir. Yes, Totoo ba yes. yun?
Pag may mga handaan, Yes, pwede. pwede. Saan pwedeng umorder niyan, sir? Kunyari may handaan. So, pagka kailangan nyo po ng Valenciana sa mga handaan, message lang po kayo sa page namin, Mang Mike's Valenciana. Ano yan, sir? Wala namang reservation. Basta pag order mo, gagawin na. Wala no, kaya yan. Ano, ilan tao, sir, yung platter nyo? Depende, meron kaming small bilao, medium, then large. Pang ilan tao yung large nyo po? So, sa large namin, 25 to 30 kaya. Madami, no? Okay, sir, thank you po. Titikman ko na po ang Mang Mike's Valenciana. Thank you po. Thank you. And then, syempre guys, ito na, titikman na natin yung Valenciana. For only 40 pesos, Valenciana rice lang. Pero syempre, hindi kompleto ang Valenciana pag walang mga toppings. Katulad nga nito mga bestseller nila na tapa. Ayan, 90 pesos naman yung ganito. May toppings ka na. Ayan, makikita nyo. Okay na rin naman yung serving ng toppings sa kanin. And then, ito naman yung original, pork and chicken. So, 90 pesos din yan. And then, isa pa sa bestseller nila guys, yung kanilang binagoongan. Ayan, yung madalas orderin dito. So, ayan, mga tatlong yan. Yan yung pagpilian nyo pag umorder kayo dito. And kung family or may occasion, meron tayong mga platter. Price starts at 980 pesos. Ayan, nandito sa harapan natin. Tikman na natin guys. Unahin na natin syempre yung original nila na Valenciana. Ayan. So, ano to, inspired by paella. So, dito kasi sa Pilipinas, kung ano lang available na mga ingredients, yun yung ginawa. So, Valenciana ang tawag dito. Malinamnam. Kumbaga, rice pa lang, pwede mo na siyang kainin ng sa kanya eh. Kahit walang ulam eh. Sarap. Tapos yung toppings niya na medyo parang manamis-namis siya na may konting alat, balance na balance yung lasa. Parang may pagka-ano nga yung lasa nito eh. Parang may pagka-chorizo, parang gano'n. Chorizo chow pa na manamis-namis. Sinamahan natin ng toppings na pork. Yung pork nila na toppings is parang pinirito lang na may konting marinade. Ano siya, kasi malasa na yung kanin. So, yung toppings niya is, bumabagay din sa Valenciana. So, actually, yata yung pangkulay nila dito, kaya ganyan. Ngayon, red bell pepper. Baka yung kanin niya parang may pagkamalagkit. Pag nilasahan mo. So ito, bagay din yung toppings niya. Pero punta na tayo dun sa bestseller nila. Ito naman yung tapa na toppings nila. So ang original talaga na Valenciana, ganyan lang. Dito, dun nakilala naman sila Mang Mike sa iba't ibang klaseng toppings na ulam na pwede mong ilagay. Tapa. Tapa with Valenciana. Mas masarap to. Yung tapa nila is classic tapa. Sobrang lambot ng meat, tapos ang lasa niya, malinamnam. May konting tamis din or naghahalo na siguro din sa Valenciana. Tikman nga lang natin yung meat niya. May konting tamis din yung meat nila. Sarap. And then, isa pang bestseller nila. So, try naman natin dito sa binagoongan nila. Try natin yung binagoongan. Sarap din. Yung mga luto nila dito may pagka-sweet ng konti. Tapos Valenciana. Bagay lang. So, yung Valenciana guys, natikman ko na to. 2023 pa. Same pa rin ang lasa hanggang ngayon. Consistent kahit marami yung luto nila. Hindi talaga nila minamadali. Yun ang goal talaga nila na yung lasa is consistent para talagang balik-balikan sila ng mga customer. Sarap ha? So, para sa number 1 ko itong tapa. Number 2, Thai. Parehas itong dalawa. Pero nagbabaw talaga sa akin yung tapa. Tikman naman natin yung sabaw nila. Ito parang plain na parang pinakuluan na buto-buto or kung laman loob, malasa. So guys, kung naghahanap kayo ng to guys meron silang mga branch na 24 hours pero dito sa Palengke, pinaka main branch nila. Kaya 6 hanggang 6 PM sila dito. Pero around General Trias and then Tanza, Cavite, meron na rin sila. And then kung gusto niyo lang matikman, tinatamad kayo lumabas, pwede kayo magpa-deliver, PM lang kayo. Ito yung page nila, yan, may contact number sila dyan.
Pwede kayo magpa-deliver, order anytime yan. So yun lang mga ka-food trip. Mang Mike's Valenciana, sarap. So yun mga ka-food trip, nandito tayo ngayon sa Mami ni Bay, dito sa Daang Amaya 1, Tanza, Cavite. At guys, yan, nakikita nyo, dinudumog si Bay dito. Siya lang yata yung nagtitinda ng ano dito, ng Mami, no? Mami with egg na may taba, na may laman. And then, pwede rin kayo mag-rice. Ayan, tara. Pakita ko sa inyo kung paano umorder dito kila Bay. Punta tayo doon. So, bago ka pumila dito, guys, ano pala yan, standing lang dito. Kita natin si Bay, ang bilis, oh. Tingnan natin yung galawan ni Bay. Ayan, Mami. Noodles sa tinatakal niya sa sa maliit na tapos sasawsaw niya sa tubig, sinawsaw sa tubig, takal ulit. Ayan guys, kailangan kasi mabilisan talaga yung galaw ni Bay dito kasi ang daming tao. Ayan, nakapila lahat na nakatayo, wala pang order yan. Tapos nilagyan ng onion leaves, yan. Tapos yung laman niya, ayan. And then sabaw, ito na yung panapos. Yun, tumutulo-tulo pa. Woo! Magkano yan, Bay? 75 with rice. Anong oras kayo nagbubukas, Bay, sa umaga? 5 a.m. hanggang 11. Sa kada 11, Minsan di na umabot. So ito na yung order natin, guys. Tara, tikman na natin to kay Bay. 75 pesos. So yung mga ka-food trip, ito guys, titikman na natin yung Mami ni Bay. Yan. 75 pesos yung ganitong order. May kasama na siyang rice, laman, itlog, and taba. Saka yung Mami, syempre. Ayan. So, ang daming umu-order dito kay Bay, pero kabisado niya kung sino yung mga unang dumating. Siya rin yung kumukuha ng bayad, siya yung one-man team talaga si Bay dito eh. So, kaya yung galawan niya talagang mabilis. So, titikman natin kung bakit binabalik-balikan siya dito. Halos lahat ng mga nakausap kong customer dito, mga suki din talaga nila. So, nilagyan ko ng hot sauce kasi ganyan talaga yung mga classic Mami na mga sabaw. Sarap na. Ano siya? Ganito yung mga natitikman kong Mami noon eh. Nakakain din ako ng mga Maming gala sa Pasay. Pero kasi ngayon, bihirang-bihira ka na makakakita. So karamihan din kasi ng mga nakatira dito sa Cavite, mga galing din Manila. So na-miss nila to. Maming gala ni Bay. Ayan oh. Grabe, may hot sauce. Parang may pagka medyo manamis-namis, linamnam yung sabaw niya. Naghahalo siya ng ng alat at tamis yung niya, sabaw niya. Tapos may malaking tipak na taba. Magre-request ka lang, pwede yan. Pambara. Tsaka solid ng Mami nila dito. Yung laman niya is talaga, yung serving is marami na rin. So masarap yan guys, lagyan natin ng bawang yung kanin. Napanood natin to kay Bibas at saka kay Tito Jom. Yun ang mga nag-vlog yata dito. Sila yung nakita ko mga video na panood ko dito. Si Bibas ilang beses ko napanood na upload niya sa kanya to. Tito Jom, mahilig talaga kasi yan sa Maming gala. Yung laman. Tikman din natin yung laman niya kung malambot. So, purong laman talaga siya. Malambot. So, ang address dito guys, hindi kasi natin ma-interview si Bay. Sobrang daming tao talaga. Nakakahiya, di magtatatanong doon kasi baka makaka-apekto sa trabaho niya. So, 0063 Daang Amaya 1, Tanza, Cavite. 5 a.m. open na sila. So, maswerte na kayo pag 11 a.m. inabutan nyo pa siya. Pero minsan ubos na talaga siya ng ganong oras. Araw-araw naman. So guys, yung timpla ng ng sabaw nyo is depende sa inyo. Ito, katulad nito, nilagyan ko ng hot sauce. Mas lumalasa din kasi yung sabaw niya pag may hot sauce. Saka yung anghang talaga. Malambot yung laman niya. Kasi medyo maninipis yung hiwa. Ayan, mapapansin nyo yung hiwa nung laman niya. Medyo maninipis. So, parang pag ganyan, imposible nang maging gami pag ganyan kaninipis. Malambot. Tapos malamis-namis yung timpla nung nung sabaw tsaka nung karne. So meron din kasamang itlog, ayan.
Perfect ito lalo na ngayong tag-ulan. Pero kahit tag-init guys, talagang hindi nagpapaawat yung mga tao dito. Solid. Tapos pagkakain mo, doon ka pala magbabayad din kay Bay kung ilan yung nakuha mo. So, ano na lang, honest na lang kung sinong, kung magkano in-order mo, yun dapat yung bayaran mo. Pero para sa akin guys, kahit wala ng kanin, solve ko na dito. So ito guys, huling subo, Mami ni Bay dito sa Tanza. So yun mga ka-food trip, bago matapos ang ating video, syempre isa-shoutout muna natin yung ating mga subscribers at mga soon na magiging subscribers natin guys. Ayan, simulan na natin kay Malayang Bulalakaw from Chiang Mai, Thailand. Parang first time may nagpabati sa nasa Thailand, no? Yan, isa din sa mga destination na gusto kong puntahan yung Thailand kasi dyan talaga yung mga nauuso mga street food, dyan galing yon. Carmerita Yamazaki from Osaka, Japan. Yan, hello po sa inyo. Danugtoy family from Siargao. Romatico family from Dubai, UAE. Siren Moreno from Kakatalak. Saan yun? Kakatalak? Meron pala na lugar niya. Teralinix Physical Therapy Clinic from Concepcion, Tarlac. Ayan. Kenneth Jenkins from Lexington, South Carolina, USA. Shoutout din kay Ryan Abalos and sa wife niya na si Chantel Guevara from Taiwan. Hello po sa inyo. John Raven, hello po sa inyo. Michael Sobrevilla and sa wife niya na si LB from Dunedin, New Zealand. Hello din po kay Sir Edward Joseph Lanante from San Francisco, USA. Mary Jane Manikis. Si Jane to, kilala ko to eh. Yung kasama namin sa Japan. Hello Jane, ayan, sa Cebuana nag-work yan. OSD Fam, yan. Shoutout din sa OSD family, yan. Dating work ni Mrs. yan. Shoutout po sa Mr. ni Ma'am Marcelita na si Jerome Cabanatan. Hello po Ma'am Marcelita, kamusta po? Maricel Cinco from Bahrain. Biba Kiton from Kobe, Japan. And Nils from Germany. Yan, mga natin, OFW na mga... Yan lagi, no? Ang dami mga OFW na nakasubaybay lagi, no? Sa natin. Wilson Cruz, hello po sa inyo. Ortiga family from San Pedro, Laguna. Jenna and to her kids, Ali and Andre. Hello po mga kids. Sa Wilson family from Chicago. Monet Tamayo from Abbotsford, Canada. Parungaw family from Novaliches. Ayun lang. So sa mga ka-food trip natin na hindi pa nakasubscribe, yan, subscribe lang kayo. And then, sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Lagi nating babasahin yung mga comment nyo. And then, syempre, abang-abang lang din kasi nililimit lang din namin yung mga nagpapa-shoutout sa dami din talaga. So, yun lang mga ka-food trip. Thank you.